sa inapprove ng ating Pangulo na National Security Policy at saka National Security Strategy, nakalatak dito kung paano natin pakikitunguhan ang mga iba't ibang bansa. Sabi nga niya, enemy to no one or enemy to none, and friends to everyone or friends to all. Bilang palisiya, wala tayong layunin na magpanimula ng anumang gulo kahit kaninong bansa. Pero tayo naman ay nakahandang ipagtanggol ang ating teritoryo, ang ating sovereign rights, ang ating mga kababayan kung darating ang panahon na mayroong ibang bansa na lulupig sa atin. Sa ngayon, patuloy tayo sa magandang pakikisama sa iba't ibang bansa, lalo na kapag tayo ay tungo sa iba't ibang bansa. Unang-una nating layunin ay ipaliwanag ang ating independent foreign policy. Pangalawa, ipaliwanag din ang arbitral award na ito ay base sa UNCLOS ay sa rule-based international order. So gusto natin na ang bawat bansa ay pantay-pantay. At gusto natin na sana ay suportahan din tayo ng mga ibang bansa sa ating karapatan na pinaglalaban dito sa West Philippine Sea. Palagi natin ipinakikita na ang Pilipinas ay sumusunod sa international rule of law, sa rule-based international order. At lagi tayo kung saan ang tama, susuportahan din natin ang mga bansa na sumasang-ayon sa mga democratic ideals at mga independent bansa na walang hangat kundi makipagtulungan din sa lahat ng bansa katulad ng ating bansa. Gaya nga ng sinasabi ng Pangulo, di sa kanyang SONA ng isang araw, maraming ginagawang ugnayan, padlabas, itong kagawaran na ito, lahat para preparasyon para sa darating na chairmanship or chairship ng Pilipinas for ASEAN in 2026. Marami na ho kaming mga preparasyon na ginagawa and 3 ahensya po yan na nagsasama-sama at nagtutulong-tulong, kagaya ng Department of Foreign Affairs, Department of Trade and Industry, at Department of Social Welfare and Development. Ito po ay kinakatawan nila yung 3 pillars or yung pundasyon ng ASEAN, ng Association of Southeast Asian Nations. Ngayon, sa ibang dako naman, isa pa sa mga preparasyon, at kaugnay pa rin ng ASEAN is ang ating preparasyon para maging non-permanent member ng United Nations Security Council. Magkakaroon po ng eleksyon sa Hunyo of next year. And hopefully, pag tayo ho ay naging miyembro ng non-permanent member ng Security Council, magkakaroon ho tayo ng malaking boses sa ugnayan ng mga nasyon tungkol sa mga issues on peace, on mga regional and international issues. Ito po ay mapoproject natin na mabuti na ang Pilipinas ay isang peacemaker, a pathfinder, and a consensus builder. Ito po lahat ay dahil sa mga alituntunin na sinabi at itinayo ng Pangulong Marcos para sa next year, which is a very important year, 2026, ASEAN chairship at ang ating non-permanent member of the UN Security Council.